mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat at halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Narinig natin si Jesus, pero sa kanyang tono kakaiba. May galit, sapagkat namumuhi ang ating Panginoon sa mga mapagpaimbabaw. Kaya nga't ang sinasabi, sa aba ninyo, woe to you! Ano nga ba ibig sabihin ng woe to you? Ang ibig sabihin ay, sumpain kayo. Sumpain kayong mga mapagpaimbabaw at sinong kanyang mga pinariringgan. Sila man nagbibigay ng ikapu sa kanilang mga inaning gulay, mga gulay. Ikapu ng kanilang mga gulayin. Ibinibigay nila. They are faithful in giving tithes, in giving the 10% of what they have. Kaya lang sapat na bang magbigay ng pera? Sapat na bang mag-donate? Kasi itong mga taong ito, totoo, sinusunod ang batas. Alituntunin na ang ikapu dapat ibigay. Pero yung pagbibigay na may yabang, yung tipong, nag-donate na ako binigay ko na yung 10% ko Yung mga tipong nagpupunta sa templo para bagang entitled, bakit? Bayad ako.
nagbayad ako, nag-donate ako, binigay ko yung share ko. Kayo, nagbibigay ba kayo? At dahil siya nagbibigay, may karapatan siya. Ganun mismo para bang nagiging arrogante, na para bagang sinabing, may karapatan ako, may boses ako. Bakit? Bayad. Nagbayad ako. Well, here, there are people who are very, very detailed in wanting to obey. But the problem is they just obey. As Jesus, when He went and preached about these things, clearly He emphasized the importance of observing not just the letters of the law, but the spirit of the law. People were so engrossed in observing the ethics, may nakalimutan yung tinatawag na ethos. Ano yung ethos? Ang ethos ay ang diwa, ang ethos ay ang kahulugan, ang ethos ay ang espiritu ng batas. Kaya't hindi lang yung letra kung anong pinag-uutos, dapat klaro bakit pinag-utos. At sinong nag-utos? At ano ang nasa puso ng nag-utos ng batas na ito? Sapagkat ang sinasabi, ang pinakapinupuntirya ay pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat yung pagbibigay ng ikapu ay hindi lang bilang isang donasyon o obligasyon. Ito ay pamamaraan ng pagbubukas ng puso upang isipin ang iba, makapagbahagi para sa iba. Kaya't hindi sapat, ibinigay ko na. At ngayon, magbibigay pa ako ng sarili, ng atensyon, ng panahon ko? Kakalinga pa ba ako sa kapwa ko? Hindi na, nagbigay na ako Kulang. Nagbukas ka na. Binuksan mo na yung wallet mo. Nagbigay ka na. Pero, initial lang yun. Sapagkat ang pinakahinihingi sa atin, pagbubukas ng puso para sa iba. Parang sa ating katayuan, meron kang dumating na kaibigan, nangungutang, may kailangan. Ang pinakamadali, ibigay mo na kung anong hinihingi. Nangungutang ba? Sige na, ito na, umalis ka na, lumayas ka na. But that's the minimum. Nangutang binigyan mo. Pero ano yung tulong na may pagmamahal? Kapag naglaan ka ng panahon upang pakinggan ang kanyang kagipitan, sapagkat may malalim na istorya kung bakit nangangailangan ang kapwa. Sapagkat hindi lang pera ang nilapit niya sa'yo. Ang nilapit niya sa'yo, nagbubukas siya ng kanyang buhay. Kaya't kung ikaw may panahon kang makinig, may panahon kang umintindi, may panahon kang inilaan para sa kapwa mo, alam mo ba na higit sa perang ibinigay mo, mas nakatulong ka sa kanya sapagkat pinahalagahan mo siya. Sa ikalawang punto ng ating ebanghelyo, ano pa yung ikinagagalit ni Jesus? Ang ikinagagalit ni Jesus ay yung tama. Kayong mapagpaimbabaw, hustong nililinis ang panlabas, pero bulok ang kalooban. Gusto malinis ang labas, pero sirang-sira ang loob. We cannot bribe God with externalities because God sees the heart of the giver. So if we are going to worship the Lord, it is not just the physical presence or gestures that He wants from us, but what He solicits is the heart of the giver. Nandun ba ang kabuuan ng ating puso sa paghahandog at pagbibigay? Hindi sapat na present ka lang sa misa, na ando doon ka, perfect attendance, obligasyon ko yan Sunday Mass, check. Pero yung isadiwa natin, ang ating celebration. And how do we do that? When we become
an alter Christus. When Jesus would reside in our heart, and when we allow ourselves to be another Christ. Kaya po marapat na yung nagsisimba, nagbabago ang labas, pero mula sa labas, may pinanggalingan yan, may pagbabago ng kalooban. Bumabait, at yung kalooban na bumait, napapakita na sa panglabas, sa pagngiti, sa pakikipagkapwa, our way of reaching out to others. Para rin pong pag nagsisimba, mangungumunyon na, hindi ka lang basta nangungumunyon kasi time na for communion, pero dahil naghanda ka rin at inihanda mo ang kalooban mo, nangumpisal ka, umamin ka sa kasalanan mo, sinuko mo sa Diyos, at ngayon handa mong tanggapin si Jesus sapagkat malinis ang kalooban mo. Kaya't yung pagtanggap na iyon, hindi lang basta pumila kasi communion, nangumunyon, kundi tunay pinatuloy si Jesus sa kaluluwa, sa kaibuturan ng ating puso. At si Jesus na naandyan sa ating loob, naturalmente lalabas sa gawi ng ating pagkatao. At kung magkagayon, marahil hindi tayo susumbatan ng ating Panginoon, mapagpaimbabaw. Sapagkat kung magiging makatotohanan tayo sa loob at labas ng ating buhay, para sa iyo to Lord, 100% Lord, hindi po 50-50, 100% iyong-iyo kami, iyong-iyo ako. Amen.